tinihiyaya akong gano'n sa lamesa, nakalaylay ang ulo, gano'n. Nakatali ako ng alambre, paa at kamay, pinatungan ako ng gomang gulong na merong rim, na 6 na katao bumuhat. Tapos binuo sa ilong ko yung isang basong tubig na dinikdikan ng sili. Ganyan yung ulo, kalaglag. Tapos, pinatakdan yun sa ilong, yung may sili. Siyempre, masakit yun. Pati si Rizal, namin ko kung pumatay. So, anong nangyari doon? Gumawa na lang kayo, ambit-ambit nyo, sige, kung sino yan, pipirman ko na lang, tigilan nyo na ako, hindi ko na kaya eh. Talagang, 4 na araw, hindi ako nakakita. Maga ito. Gawa na sili, saka yung ilong ko. Sobrang init. Pero tumatakbo sa isip ko, gaganti ako. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon. Nung nadala na ako sa Bilibid, itong isa pa nakakainis sa sistema ng buhay ko. Nung bista ako, sabi nung judge, sige na, turo mo kung sino nakita mong pumatay. And tinuturo niya naman iba, hindi naman ako. Sabi ko doon sa judge, mawalang galang nga po, sabi ko, tinuturo na ng bata, anong ginagawa ng arresting officer? Hilayin yung bata, ano yung kami, hindi yan, ito, ako yung tinuturo. Pero yung bata na yun, Lo, nandun siya dun sa... Hindi na alam eh, kung sino yun eh. Kinuha lang yung bata na yun para tumisti. Tapos, nung nasa husgado na, iba yung tinuro ng bata. Tapos sabi ko to sa judge, walang gano'n nga po judge, pwede bang magpagsalita? Ano yun? Itong kasulong binibistang kaso, sabi ko, sa akin pinaparatang. Hindi ko naman alam, kita nyo, hindi naman ako tinuturo ng bata. Ibig sabihin, hindi ko alam yan. Kukunin ng arresting officer yung bata, ituturo sa akin, tumigil ka, sasalvage kita. Nung sentensahan ako sa 12, iniwanan ako sa korte. Sabi ko, tagalit dito. Sasabay na lang ako. Punta ko ng CR. Ang tagal ko doon sa sala ng judge, ha? Walang gumagalo sa akin. Walang nasasabi, anong ginagawa mo dyan? Wala. Iniwanan ako ng court ko. Sabi ko, delikado to. Mula doon, sa sala ng judge, pumunta ako ng CR. Wala naman sumunod. Pag may sumunod dito, bahala na. Wala pa rin. Tagal ko doon sa CR. Siguro, almost 1 hour ako doon, naghintay. Wala. Bumaba ako. Inaabot ko pa din yung mga pulis doon sa may elevator eh. Agad kong tinignan yung holosten, mga agaw ako. Wala nang pumapansin sa akin. Malis ako, sumakay ako ng jeep. Nanood pa ako ng sine sa New Frontier, yung pinakamalaking sine sa buong Asia. Hindi ako mapakali, yung matanda na awa ko, yung sa court ko, na inuwanan ako sa korte. Baka siya makulong. Bumalik ako ng city jail. Iyak yung matanda, niyakap ako. Tapos, simula noon, nagkaroon ako ng dalaw. Yung 2 anak niyang dalaga. Natatandaan ko sa pangalan niya sa Imelda. Punayin daw na sa akin noon, hanggang sa Muntinlupa ng binyahe ko. Sabi ko, kalimutan mo na ako, sabi ko. Wala kang mapapala sa akin. Wala akong kinabukas na bibigay sa'yo. Tingnan mo, nandito na ako. Iyak yun, hiwalay kang umiyak. Masakit din sa kalooban ko eh. Simula noon, bubuo ng templo ng buhay ko. Pagpasok sa loob, magulo. Doon pa lang sa RTC. Doon ka i-interview kung ano ka. Doon pa lang, banatan na. Ano po ba yung pangkat na kinabibilangan po ninyo? Happy go. Happy go lucky. Pangkat ng Ilonggo yan. Kasi sa loob ng Bilibid, may pangkat na Cebu, Batang Mindanao, may BCJ, BNG, may Sputnik. Nagpatatak na ako kasi ala akong kakampi sa loob, tsaka kailangan ko ng armas eh. Nung naging kitchen boy ako yung quarter in charge, hawak kong tao, 280. Akong nangangasiwa, akong OIC. Eh di siyempre, kailangan mayroon kang gamit pag gano'n. Puro kayo halang ng bituka eh. Tsaka yung ibang kasama ko doon, kwerna. Kung tigibot lang, palo. Tapos may alalay na ako. Gumawa na rin ako sarili kong alalay. Pangkat din ng Ilonggo. Wala kinakailangan mo talagang sumama sa pangkat para hindi ka maging kawawa. Iyan ang pananaw ko. Kaya ginawa ko, nung nasa kitchen na ako, nagpatatak kagad ako. Ilonggo tatay ko eh. Marunong ko ng Ilonggo. Barkada ko Ilonggo. Meron po nag-impluensya sa inyo na dito ka? Wala. Ako mismo. Kaya doon ako pumunta, sabi ko. Kasi nasa kitchen na ako eh. Sa dulo lang sila eh. Nagpunta na ako doon sa brigada, nagpatatak. May sarili kami brigada eh. Nung nagkatirahan doon sa kitchen, may tumirang Ilonggo. Siyempre, punta na ako sa pinakapangkat. Kasi wala akong kakampi doon eh. Ayun, simula ng buhay ko. Pero nung minsan na pumunta ko ng simbahan, bala ko talagang pumatay. Dahil bibinyagan ako. Dala ko yung patalim dito sa ganito ko. Sinulid lang ng pagitan. 2 yan. Ganyan lang. Pumasok ko sa simbahan. Ang target ko na yung mga bosyo, yung mga gang leader ng Batang Samar Leyte o BSL. Nung gaganon na ako, parang may umahok ng malaking kamay sa akin dito. Hindi ako makakilos. Hindi ko mabunod na gano'n. Simula nun, hindi ako natakot pero nagtatakot bakit hindi ko magalaw yung kamay ko. Simula nun, ang ginawa ko, so pagtataka ko bakit gano'n.
Sabado yun. Linggo, bumalik ako. May dala pa rin ako. Niloloko nga ako ng makasama ko. Sabi sa akin, Kosa, baka pusa na yun, di nadagayin sa dibdib mo. Diyan sabi ko, nawala lang ng tiyempo. Mamaya, sabi ko. Pero may kumbikto na ako na huwag kong ipasok yung matalas. May puwersa na parang pumipigil siya. Oo, hindi ko mawari bakit. Iwanan ko doon sa halamanan. Halaman niya, nakitusok na doon. Pagdating doon, eksakto yung mensahe, tinakwil man kayo ng inyong mga magulang, wala na nagmamahal sa inyo, merong ama na pinadala niya ang kanyang anak dahil sa pag-ibig niya sa iyo para ikaw maligtas. Yun, marinig ko may nagmamahal sa akin, yun ang kulang sa akin eh. Ang ginawa ko, nung sinabing kung sinong gustong tumanggap sa Panginoon, may person na lulong, parang tumulak sa akin doon. Pagdating doon, naramdaman ko lang na wala na ako ng malay. Doon sa simbahan. Oo. Ang alam ko, tumama ako doon sa pulpito. Pero wala akong naramdaman sakit. Pagkatapos ng iba na yung pakiramdam ko. Ngayon, pagbalik ko ulit sa Brigada. ng linggo, sabi ko kung tutukan ito naramdaman ko, kayo na pong bahala sa akin. Sabi ko ano man ito. Yung simula ng kasaysayan ng buhay kong pagbabago. Nakatanggap ako sa Panginoon. Yung si Mami Olga na patay na siya ngayon. Kasi matanda na 92 eh. Yun ang namin ko nagmensahe tungkol sa pagmamahal. Hanggang sa nakita niya ako na marunong ako sa stenotyping, ginawa niya akong orderly ng simbahan. Ang gandang bandang huli at parang inampo niya ako. Naging nanay-nanay ko siya. Parang siya yung nanay ko talaga. Turing niya sa akin talaga anak. Ang ginawa noon, pagkatapos na mabunakin ako, wala na akong takot pumasok sa mga brigada ng kalaban. Pangkat ng Bisaya, pangkat ng kung ano-ano, pangkat ng Sputnik, pangkat ng komando. Nagtitinda pa ako eh. Nung nasa kitchen ako, nagtitinda ako ng siopaw. Pero ang palaman nun, daga. Sabi na ang palaman nun, pusa. Sa akin doon, daga. Talagang niluluto ko muna. Nilinis. Daming daga doon. Pinapakain ko sa kanila. Mabili. May umorder sa akin mga 50 piraso, 100 piraso, hanggang sa 200 piraso. Alam nilang daga. Oh, bigyan mo ko ng 50, bigyan mo ko ng 100. Ganoon, bigyan mo ko ng 200. Bawat brigada yun. Wala nang gumagalaw sa akin kahit saan ako umikot sa buong bilibid dahil sa Panginoon. Nangangaral din ako noon. Pinapasok ko sa loob ng brigada, nangangaral ako. Bansag sa akin yan eh. Sa YouTube, makikita mo dyan. Opo, nakita ko po doon, tirador ng... Munti. Umano yan ng views ng 7.5 million. Napakinabangan nila, hindi ako. Ang habol ko lang doon, nawa maraming mga kabataan makakakilala sa Panginoon. Isa na ako, Maahamon doon sa testimony ng buhay ko. isa na ako doon, lo. Wala pa tong lahat na to. Pinapanood ko na kayo. Purihin ng Panginoon. Opo, katrabaho pa lang. Kinikilabutan tuloy ako. Ako rin, lo. Bago mag-open yung mall, pinapanood ko na kayo. Purihin ng Panginoon. Tapos sa tapat nung mall na yun, may malaking pader. Ang nakasulat doon, John 3:16. Kaya isang bagay bang pinasalamatan ko sa Panginoon nung pangarap ko makalibot ang buong Pilipinas, hindi lang maging sa ibang bansa para may share ko yung kagandaan loob ng Panginoon. Pero nung nailathala na yung testimony ko sa YouTube, sabi ko po, hindi na Panginoon, hindi na kinakailan lumabas ako. Hindi na parang kailan gumala ako, Panginoon. Sabi ko, gamitin mo patutuong yan para mahikayat ang mga kabataan sa pagbabagong buhay. Napakabuti ng Panginoon. Simula noon, nung makilala kong Panginoon, niyakap ko na yun. Ginugulo ko, inaaway ako, pikit mata lang ako. Tinaanan ko na yan. Kaya purihin ng Panginoon. Napakabuti niya. Kita mo yung tinitiran ko? Nagtitiyaga ako dyan. Kumisan halos wala na akong makain. Mamaya papakita ko sa iyo yung pagkain dyan. Doon sa titulo niya na tirador ng munti. Bakit kayo nalinya sa ganong role? Pag tumitira ka sa loob, Pwede naman po kayong simpleng preso lang na nandun lang sa... hindi, isasalang ka eh. Kaya kung buong loob mo, tira ka sa labas. O, larga ka. Kumbaga ng mga panahon na yun, lo, agresibo. Kabataan ko eh. Nakikipag-girian ako. Nakipaghawakan ng sinturon. Paghawak ng baywang. Ang armas namin pareho, nasa likod, sa lupa. Dito pa lang, mag-atakahe na kami. Magulang ako sa laro eh, sa away. Ang ginagawa ko, i-chachap ko yung leg. Minsan, babayagan ko. Minsan, pag tumalugod siya, sundutin ko yung pet, magkaganog. Tapos hawak ko yung matalas ko. Kaya minsan, yung matalas niya nagagamit ko. Ilang beses ako nasubo sa ganon. Yun ang bigat dito. So, pwede namin makita yung ano. Hindi na makikita yung iba. Medyo umitim na ako. Pastor, yung kagiraan mo tapos lumabas ang atay. Kinain ko. Akala nila siguro talaga mga Ilonggo kumakain ng atay. Ngayon, naglabang kami, nadali ko siya. Lumuwa yung bitukan niya. Kinuha kong gano'n, yung atay. Kinain ko sa harapan niya. Hindi siya namatay sa saksak, namatay siya sa sindak. Pwede kong makita yung ano nyo, lo. Yun dito. Walang birang yan, yan ang tumumba. Ito yung pinakamalaki.
Ito po. Hmm. Lo, yung mga marka na yan, ang ibig sabihin niyan, Lo, kung ilan yung nadali nyo doon, gano'n. Hindi ako sa Panginoon noon. Lord, sabi ko, Panginoon, itong mga maminutang kong buhay, mga ngaral ako na higitan ko dito 1,000. Marami yan. Iba't ibang pangkat. Kaya nga naban sa ganun ko ng tirador ng munti. Dahil Yun, tumitira. sundalo kayo ng pangkat ng ano. Hindi lang, dati ako sundalo eh. Kaya nakakaintindi ako. Dati ako sundalo. Training ako. Paano kayo Na-frame up nga ako eh. Umalis na ako na sa sundalo. Eh mo sa training ng sundalo, pinakang marunong ka sa jiu-jitsu. Marunong ka magagaw ng armas. Nagamit ko rin yun. tapos nung umalis na kayo sa pagsusundalo, doon naman kayo na-frame up. Yan ang nangyari. Ibig sabihin, Lo, bago pa lang kayo mapasok doon, trained na kayo. Kaya malakas ang loob ko. Yung happy ko kasi, nagsimula yan. 202 sila, nagsimula yan. Ang boss ko dyan si Nelson Piñas. Maging yung mga pulis Maynila, ang tawag nila sa mga Ilonggo, tirtir. Tir-tir. Nako sa tirtir. Mga sinalbase doon sa Aloton. Tir-tir gang. Ayun. Pero ako naman, hindi naman ganun ang papel ko. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako nang hold up. Pag inaway lang ako, pagbibigyan ko. Ang pinaka, dyan, talagang kumbaga sa talos station, alipin ako na ayoko na simula makakilala ako sa Panginoon. Iniwas-iwasan ko na yung gulo. Lolo, ano yung sinasabi nila na BIPO? BIPO, Visayan International Playboy Organization. Pag hindi ka talaga happy go, hindi ka BIPO, wala kang chicks. Kaya siya tinawag na Playboy. Oo, mga Playboy ang Visayan International Organization. Playboy organization. Ang pinakalogo niya, aso. Parang Doberman, nakanga. Kasi noon, sa loob ng Bilibid, dalawa lang pangkat. Okso, sige-sige. Yung Okso, nagbaranggayan. Merong batang Cebu, merong batang Ilonggo, yun nga, Hapigo. May batang Muslim. Sa parte naman dito sa Luzon, merong General Canugang, merong Sputnik, merong Bahala. Maraming Bahala, lalo sa Quezon City. Ano nag-udyok sa inyo na, eto, lilinya ako dito sa pagiging tirador? Sa ayaw sa gusto kasi magulo sa loob eh. Para meron ka laging datong, lagi ka may rasyon, tumira ka. May nakukuha rin pong Bili. Oo, sigarilyo, kape. Kaya kung mahilig ka mong barako, kapwa mo lalaki, babarakuhin mo. Pero karmal dumal yun. Eh, chicks boy tayo eh. Pinagtatawanan namin sila eh. Kami, sabi babae ang gusto namin eh. Hindi lalaki. Mahalala ko pa isang magandang naging kasaysayan sa buhay ko. Si Eva Bibar, yung artista, kumakanta. Pinasabay ako. Ganda ni Eva Bibar, habang buhok. Tapos bigla nagkatirahan. Sinugod kami ng ano. Nilalampasan naman ako, may mga sibat. Yung umakit sa rehas na gano'n, natusok pa sa mga gawin puwit eh. Sindak na sindak si Eva Bibar, kasi ilinabas kagad siya sa ano, hindi kagad siya doon sa labas. Tinitingnan ko na, nilalapit sa akin eh. Hindi naman ako ginalaw. Ano ba, Lo, ang kadalasang pinagmumula ng gulo dun sa loob? Wala naman. Parang katuwaan. Sinalang ka. Ngayon, nagkaroon ng katahimikan doon nung nagkaroon peace time. May mga kumul-kumul dyan. May tarong kainan, lugawan. Dito merong bilyaran, merong pool. Naging peace time na. Paano kayo gumagawa ng matalas nito? Yung mga frame ng tarima, yung mga angle bar, nakaganon. Ganyan siya, di ba? Lalagay dyan. Siyempre, matalim na yan. Yung kabila naman ng ikikilin. Simula noon, winarningan ako. Machechempohan ka rin. Wala na, nahimik na lang ako. Mahirap na eh. Nakaranas din ako Bartolina. Eh, lumabag ako eh. Lumabag na ako sa patakaran ng Bilibid. Binartolina ako. Sandali lang. Kadena pa nga eh. Pero ang saklab doon, pagka doon ka natulog sa pinaka-Bartolina, ano lang yun? 4x4 lang yata yung sukat eh. Tapos sa gitna yung CR. Eh, ang dami nang gumamit yan. Tapos matutulog ka, nakapagbaluktot na gano'n. Yung ginagawa ng mga kasamahan ko, tatanggalin yung padlock. Sinusungkit lang. Tapos tatanggalin to. Doon ako matutulog sa labas. Kaya bukas bago magbilang, babalik yan. Doon ako ulit sa loob. Ganon ka minahal ng mga kapangkat mo? Oo, siyempre. Pag meron kang sinabi, pag meron kang ginawang maganda, ikilalanin ka. Lalo nung lumaya ko, halos araw-araw yan. May dala akong 2 paketeng sigarilyo. Pamigay sa pangkat. Parang mga kapatid ko na rin sila, mga kaibigan. Ganun. Paano ba kayo nagdidisiplina dun sa mga... Basta may gumawa ng kabalbanan, banata mo agad, paluin mo kagad ng balila. Yung balila doon, palapad, patalim yan gano'n. Doon sa gilid na yung pinakatalim niya, merong alambre yan o kaya yero. Para pag tama, sugat, lap-lap. Hinaka meron kang gano'n. Pag hinatak mo naman, meron laman. Sa mga batas ba ng pangkat, bawal mong maduguan yung
ka-member ng pangkat mo. Huwag mong sasaktan. Nabag yun. Di ba, magpangkat tayo. Hindi tayo nagkaintindihan. Oo, punta natin yung pinakabosyo. Papawis lang kami. Balot kamay yan. Bukling. Walang awatan yan. Ikukulong kayo sa isang brigada. Sa isang selda. Walang referee yun. Bahala kayo. Dalawa dyan. Pag ako na rin, suntukan uli. Hanggang sabihin ng isa, ayoko na. Ayoko na. Walang galitan yun. Eh, marunong ko sa ganyan eh. Saka dati akong naglalaro. TV Pastorama. Umakita ako sa ring. Hindi pa kayo nakakulong yan. Kakulong. Kahit hindi pa. Talagang naglalaro ko ng boxing. Umakita ko sa yung tablado. Kaya sa labas, pumapalag na po talaga kayo. Oo. Street fighter ako eh. Yung irereto ka sa punta ka sa isang lugar, dumadayo kami. Kasama ko yung kaibigan ko na hindi rin umatras sa away. Nung wala nang gustong lumaban sa amin, kami dalawa nagsuntukan. Pero pagkatapos nung magtawanan kami dalawa, para kami nag-iinom. Hanggang sa'yo na nga, ang nangyari lo, medyo makulay yung kabataan ninyo na sadla kayo dun sa ganong pangyayari na kayo ang napagbintangan dahil nga sa mga ganong pangyayari. Ginawan ako, at na-prime up ako. Alam nila, hindi ako umatras sa away. Tsaka hindi lang yun, kasi nasaktan ko yung pulis. Pero sa isang banda, lahat yung mga pulis na yun, sumalangit na ang kaluluwa nila. Wala na sila. Buhay pa ako. Yung video na pinapanood ko doon dati, parang 7 years ago na ata yun. Yung unang video nyo na pinapanood ko. Eh, ilang taon na kayo ngayon, lo? 77. Hindi nila pwedeng galawin yung matanda. Ginagalang yun. Lahat ng preso. Nanay yun sa doon bilibid. Kaya hindi natatakot pumasok yun sa mga Bartolina. Hindi natatakot. Yun ang umampun sa akin. Kaya lang, yung medyo matanda, marami nainggit sa akin. Sobra yung dati ko rin mga kasamahan. Kaya naman sila nakakilala sa Panginoon dahil sa gawin namin pumunta ng mga pangkat ng Bisaya. Kung baka saan isinapera yung ginawa namin sa kanila. Pero kayo ang nagdala nun. Kayo ang mga unang grupo na Pumasok sa kanila para mangaral. Sige, kung kayo, sige na. Bahala na kayo sa buhay nyo. Total, doon naman nakakaalam ng lahat. Ito pang isang nangyayari. Himala talaga. Pasok kami. Kasama ko rin puro mga Bisaya. Kakat na kami, patotoo. Nakaupo ganyan sa Baldosa. Siguro may mga 300, 200 ganun. Makikita mo yung matalas pa, pinapasa galing sa likod. Hanggang sa lahat itong nasa harapan namin mga tirador ng Sputnik. May armas. Pero bandang una si Kandado, tirador ng Sputnik. Hinampas yung matalas sa Baldosa. Anong meron kayo? Jesus! Sabay-sabay pa kami nagsalita, yung mga kasamahan ko. Para silang na-paralyze. Simulan, tumanggap sila sa Panginoon. Tapos may mga t-shirt kami, nakalagay dyan, Jesus one way. Tapos doon sa likod, nakaganon. Anong meron kayo? Jesus! Kakilala sila sa Panginoon. Puro matirador yun. ang plano nila. Tirahin kami, pero hindi lang nagawa. Himala talaga. Alam ko, himala ng Diyos. Anong pangalan ng grupo nyo, Pastor? Mga Kapinggo, tsaka yung mga Batang Summer Leyte. Mga Bisaya nagkasama-sama na. Ako, pwede ako matulog sa brigada ng BSL eh. Pwede matulog sa brigada ng Sputnik. Walang gumagano sa akin. Gawa ng pangangaral sa salita ng Panginoon. Maraming nakakilala sa Panginoon na naging pastor. Meron sa Bicol, meron sa Cebu. Marami kami. Lahat yun, bunga ni Mami Olga. Yung bagong buhay. Hindi ko lang alam kung nagpapatuloy sila. Noong mga panahon na marahas pa kayo dun sa bilangguan, ano yung naramdaman ba ninyo nung nakabawi kayo ng buhay ng tao? Wala eh, kinakailangan mong gawin kasi yun ang buhay mo eh. Kailangan mo ipagtanggol sa sarili mo eh. Ang akin lang, ang hangad ko talaga makapagbagong buhay, makabatahan, di na sila sumunod din sa karahasan ba? Magiging siga ka eh, may papalit sa'yo. May maging siga ka, may magsusubok sa'yo. Testingin ka talaga kahit saan ka dumaan. Parang lumilit ang daigdig mo nga sa dami na magiging kaaway mo. So, bakit ka pa babalik sa ganon? So, sa Panginoon ka, mag-aaral ka. Sige, kahit mamatay ka. Yun na sa akin ngayon. Pinakailangan talaga panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Nakasayan ka pumunta, kasama mo siya. Ngayon nakalagay sa awit 27. Si Yahweh ang aking ilaw at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Si Yahweh ang aking gabay. Sino ang aking kasisindakan? O saan ka matatakot kung kakampi mo ang Diyos? Kung si Kristo na sa buhay mo, anong nakakatakot mo? Kaya yun ang importante sa buhay ng isang tao, makilala niya ang Panginoon. Ang pinakamasarap na sa buhay ng tao, alam niya merong Panginoon at sumusunod siya dito. Yung madaling araw, alas 4, tinutugtog yung gitara ko, nag-worship ako. At bago ako matulog, ganun din. Basa ako ng Bible, tapos awit ako sa Panginoon. Mananalangin. Puri na Panginoon, minsan abutin ako ng alas 6, alas 7, dyan sa higaan. Kaya ang buhay ng tao, kung wala si Kristo, wala kang pupuntahan. You can do nothing without Christ.
Ang mahalaga talaga na sa Panginoon ka. Pag nasa iyo ang Panginoon Jesus, nasa iyo na ang lahat. Si Jesus ang aking Panginoon, hindi ako mangangailangan. Ibigay lahat ng Panginoon yung biyaya mo, kailangan mo. Ako, wala naman akong harap buhay. Lalo, pag-usapan naman natin yung tattoo ninyo. Kamay, Indian ink. Ako nga nagkasana sarili kong yung ginagamit namin, karayong bumbong. Yung hindi nababali, kasi yung karayong pantahin, nababali yan. Yung bumbong bumabaluktot lang. Kaya an mo doon, kunting-kunti lang nakalabas na gano'n. Hanggang di bumabaon, pumapasok sa laman mo yung hindi titigilan yan. Masakit, pero sa akin naman, nung naramdaman ko yan, yung ngit-ngit ng kalooban ko, gusto ko kung gumante, doon napaling yung sakit. Sige, lakasan mo pa! Ginaganon ko eh. Ang init ang pakiramdam sa habang ginaganon ka. Ang lapad niyan, lakan ka, nakita mo, di ba? Pinalalagay nila yung pangalan na yun para... Kung halimbawa may utang na loob ka sa kanya, kung kaibigan mo, kasama mo sa pagkain, para hindi kayo magkalimutan. Paglabas nyo, kaibigan ko yan. Kapatner ko yan sa kalimitan doon. Dahil kaibigan mo, kakilala mo, sparring partner mo, hindi ka pababayan pagkatirahan. Mamamatay sa harapan mo, mamamatay sa likuran mo. Kumbaga sasaluhin niya, saksak para sa'yo. Yun. Dahil sa tindi ng samahan ninyo. Kaya mo pinalagay yung pangalan niya. Hindi lang yun. Imbes na yun sabi ng blood compact. Yun, tatak compact. 12 nga kami. Tinawag nga kami 12 pares eh. Kami unang-una mo nilusob. Kami nakapron. 12 pares ng Happy Go. Kaya kami ginagawa naman naghahalay-alay. Hay-alay. Yung tatakbo sa gilid ng pader. Bago sa tuloy yung bukalap, pupukol. Oh, ganun din yun. Tatakbo sa pader ganyan, dalang matalas. Tapos, pa! Tsaka ang sparring nyo, di ba, Pastor, Talagang matalas. Practice tayo. Pasensya ka kung matusok ka, ha? Medya lang yan. Medyahan lang yan. Pag saksak mo, di ba? Saluhin ko yung kamay mo. Pak! Pitikin ko. Ayoko na! Kumisan, gaganti rin siya. Mas mabilis ka na noon. Pero magkakusa kayo na pagkatapos niyan, gagamutin mo siya. Rosa, pasensya ka na. Bagal mo kasing gumalaw eh. Ganitong gawin mo pasusunod. O, Rosa. Biglang mananapag. Pak! Iilagay mo isa. O, ginagamot pa kita. Huwag ka nang gumanti. Takal. Tatakalan ka. Gumawa kang kalukuhan. Dapa. Papaluin ka na. Malila. Takal Arabo. 39. Gusto mo isang araw lang yan o gusto mong araw-araw? Yung 39. Masakit yung araw-araw. Isahan mo, patapos mo na lang. Kasi pag umabot na mga 10 yan, maawa din naman sa'yo eh. Maghimatay ka kunwari na. Titigilan ka. Pero sabi mo, araw-araw na lang isa? Ay, nako. Siyempre magapa yun. Babanatan naman yung araw. Doble sakit. Sa bigayan na lang. Ano yung mga kadalasang nagagawang kasalanan ng Pereso para siya bigyan ng ganong kabigat na? Nagnakaw. Ginugoyo yung kasama. Inawan niyang bigla yung kasama. Imbis na magboxing na lang sila. Inunahan niya suntok. Walang kalaban-laban. Patredo. Tatakalan yun. Merong tinurotot ng asawa. Inasawa ng gwardya, inasawa ng kapwa preso. Nasa mundo eh. Kaya lang, ako lang nakaswerte. Laging check boy. Nung nakatira ko doon kay Mami Olga, babae pumupunta sa akin. Yung ibang nagkwento sa akin na hindi na binalikan ng asawa, naturotot ganyan. Parang nagiging rason daw yun lo na nagwawala sila doon. Tama yun. O kaya, alam mo, dinadalo ka ng asawa, biglang sa linggo, di ka dinadalaw. Lulukuhin ka ng mga kasamahan mo. Rosa, may nakapagbulong sa akin. Yung watat mo, tinitira na sa labas. Kahit hindi totoo ha, so magwawala yan. Lalabas yan, titira yan. Meron ganun. Meron naman dyan, ito nakakawa. Dumalaw yung kapatid. Makakusa yan ha, pasok sa kabul. Hindi nakarating sa kuya na gumagawa ng kalandrakas. Tinutukan na din sa isang kabul din. Isang brigada lang. Miyari doon, ginanon. Tapos pag sumbong ka sa kuya mo, papatay namin kayo dito, papatay na namin kayo. Siyempre, hindi na lang kikibo yun. Pakikita na umiyak yung kapatid niyang babae. O, ba't ka naman umiyak? Naawa ako sa iyo, eh. Iniiba yung istorya. Kakawa. Nangyayari yan. Ihatid ng escort ng gwardya. Hanggang doon sa brigada. Pagdating doon, sasaluhin ng bastonero. Ang bastonero na sisinyas na bayaran. Sunada ko yan. Mayaman ng mga preso. Kami nga, yung Happy Go, yung pinakamalaking television, meron kami. Yung baldosa namin ganyan, pwede ka mahiga dyan. Malinis lagi. Araw-araw yan. Wala ka pang plato, diyan ka lalagyan ng pagkain sa semento. Kakain ka dyan. Munggo yung ulam, ilalagay dyan sa gitna ng kanin mo. Kain kaya. Yung radyo. Ay, nako, yan ang mabigat. Pero doon dumating ako doon tuminom ng pagkain. Pag ginano mo yung kanin, nababakbak siya. Kumisan, makikita mo yung kanin ganon.
Ang ibabaw na puro paminta. Paminta lumilipad. Langaw. Kaya pa yung mga karamihan ng preso doon, nakakagalis. Tapos kumisan yung tuyong binigay, hindi pa luto. Ang gagawin doon, sinusunog lang ng papel yun. Inakuyan lang ng papel. Pwede na. Kaya doon ako, nagpiprito ako. OIC ako ng kitchen eh. Piprito ako, nagsasayang ako ng sarili. Nag-i-steam ako ng kanin, nag-i-steam ako ng siopaw. Yung siopaw na ano. Daga lang. Hindi ka malalaki dyan, matakbo sa lupa. Nagkakan nga ako dito. Still mating kasi lulusot na siya. Nahawakan ko pagbunot ko ganun, paglabas, kagat ako dito. Pinadugo ko lang. Ganon kawawa ang mga preso. Yung dilis, hindi naman na niluluto doon eh. Tapos yung munggo, haluan ng galunggong, sama tinik, bahala kang maghimay. Pero nandoon ako, naging maayos yung pagkain. Kaya po pala yung mga ibang preso na na-interview ko, dami nilang galis Kati. guys. Sobrang siksikan, ganon. Tapos mainit, kung saan-saan kami nakahiga. Ako, pag natulugan ko, duyan eh. Kumot, gawa ko doon sa taas. Kanya-kanya idea yan. Hanggang sa nasa pangkat na ako, yun, may sarili na akong tarima. May sarili akong bantay. May sarili akong taga-paypay. May sarili akong taga-sads. Gabi-gabi yun. Kaya lang, papakainin ko rin yun. Parang kakainin ko, kakainin nila. Dahil yung mga nagiging mabuti sa akin, dahil kumakain sila maayos. Kung basta bata-bata muna sila nun. Marami akong dinarinig ng mga pangalan sa mga tabirang pangkat. Hindi ko pinapansin yun. Ba't mag-interest pa ako sa buhay nila? May buhay ako sariling asyusin ko. Sino bang matinding kalaban ng Happy Go? Lahat kalaban mo eh. Lahat ng pangkat kalaban mo. Kahit kapwa mo Bisaya na rin. Ang ano lang dyan, pag meron kayong pistok, mag-uusap yung mga pinuno nyo, mga bosyo. Kung wala tayong away ha. Nagkahiwalay nga ang okso. Ang okso pangkat Bisaya yan. So nagkanya-kanyang barangay. Gusto kasi yung isa, mamumuna siya. Isa gusto niya mamuno siya. Oo, dito ako sa Happy Go. O doon ako sa Batang City Jail, Batang Cebu, Batang Samar Leyte. May pagkakaiba-iba sila. Oh, yung Ilongguahe. Nagbarangay-barangay na nga. Waray ka, para tayo magkakaintindihan kung Ilonggo ako. Hindi lang yun, dahil sa yung pagiging pinuno. Yung bang ayaw mong pakinggan yung leader ng isa, gusto mo itong sarili mo. Kanya-kanya na. Kasi ang BCJ, sama-sama na rin yan. May mga Bisaya na rin dyan, may mga Tagalog na rin dyan, may mga Ilocano na rin dyan. Yung pala sa mga lugar-lugar nila, naging BCJ na sila dati. Kung manakulong sila sa mga city jail, ba't na city jail sila? Ngayon, nagkaisa na isa sila doon pagdating sa Munti. Oh, isa na lang tayo ngayon. Katulad ng mga Ilocano, CIG, Genuine Ilocano Gang, Batang Cebu, BC. Pagdating ng mga Waray, Batang Samar Leyte, BSL. Mas maraming mga Bisaya. Kasi barko-barko kung dating eh. Nakolonyalin ba kayo, Lo? Hindi ako pumayag. Merap sa kolonya. Makatakas kami, ibabalik ka rin. Kato sa sablayan, magtatanim ka ng palay, hindi ka naman marunong magtanim ng palay. Laki ka na doon sa basakan. Eh kung di ka sanay sa ganun. Tapos, halimbawa, bata-bata ka, papakitin ka sa papaya. Pagdating mo sa tent, biglang tatagbasin yung puno ng papaya. Siyempre, laglagan, mawalan ka malay. Pagising mo, tapos na yung pagkalalaki mo. Ganun kalupit. Mahirap ang trabaho. Mahirap ang dalaw. Walang magbibigay sa iyo doon ng panigaryo mo. Walang magbibigay sa iyo ng pangsabon mo, paligo, pangpalaba. Eh, kung doon ka lang sa Bilibid, gagawa ka lang ng pempal, hanap ka lang doon sa comics, kahit na mukha niya si Mona Sulaiman, basta lang may madalang bayong. Paano mangyayari yan, Lo? Sa comics, may mga nakalagay doon ng pempal. Pili ka lang doon kung sino gusto mo. Kung swanggayo, maganda. Ay, ito. Paano nyo ipapadala nyo dun sa ano? Sa Koryo, palipad, sa mga dalaw. Pagtulong mo naman yan, patago. Meron akong isang tisoy na naging kasalo ko sa pagkain. Yun naman, kaya nakulong yun, nagmumotor yun, may asawa at anak. Sumakay bigla sa kanya isang tao na hinahabol ng maraming tao. Pagsakay, bilisan mo, siyempre bilisan. Naibangga niya, dahil nabato siya. Sa kanya binintang, siyang pumatay. Samantalang daming tama nung tao, iba-ibang klaseng armas. May asawa at anak yun, ganda pa ng mga asawa nun. May baby siya. Nakawa ako eh. Gumawa akong paraan para makatulong sa kanya. Agad siya nakalaya. Sulat ako sa Department of Justice. Palipad. Umiyak siya. Lagang umiyak. Kasi kukurso na dahil yung asawa niya. Ang ganda. Nung nadudong nga ako sa labas na, nadudong ako kay Mami Olga. Dumalaw sa akin yan. Taking pasalamat na. Silang dalawang mag-asawa. Mayakap sa akin eh. Nasa gitna yung baby. Marami din naman ako natulungan. Marami ko na pag-aral sa college. Ang mahirap lang kasi sa buhay na ngayon, yung bang kung di mo na makayanan yung pagsubok. Gutom, kakayanin ko pa eh. Gusto niyo makita yung pagkain ko? Kamote. Hindi yan kamote. Ano ba yan? Gabi. Gabi yan. Uy, pero ang asukal mo, muskubado ha. Sarap to. Dami mo asukal para mas masarap.
Isang dampot, isang saksaw, isang subo. Huwag mo nang balik-balik. Yan, ganyan. Subo mo, mas masarap yan. Pag wala akong bigas, wala akong ulam, mamukay ako dyan sa kanin ko. Eh, kanina, yan ang almusal ko, yan ang tanghalian ko. Paano ang kuryente nyo dyan, Lolo? Wala kuryente. Ayun, oh, solar. Good for 3 hours lang yan. Ang gawain ko, alam mo naman yung background ng gawain ko. Wala akong suporta. Pero nangangaral ako sa mga ita. Walking distance lang. Kung lalakarin man, 20 minutes. Meron ako sasakyang Cadillac. Cadillacad. Kinakanya yung panghawakan salita ng Diyos. Hindi yung pwede kong sabihin. Kung ano nilalaman ng Biblia, maging palabasa kayo. Lalo sa Proverbs, saka sa awit, yan muna basahin nyo. Sa Proverbs, marami ka matututunan. Sa Proverbs, isa mabigat doon yung maraming daan sa tingin ng tao ay mabuti, pero ang dulo na ay kapahamakan. So, ang kinakailangan ng tao talaga, salita ng Diyos. Tuloy bintawan ko sa inyo, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Yan ang sandigan, katulad sinabi ko kanina sa awit 27. Si Yahweh ang aking ilaw at kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Si Yahweh ang aking gabay, sino ang aking kasisindakan? Ngayon, pagdating doon sa pagbabagong buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking ganang sarili. Si Kristo na kinabubuhay ko sa pamagitan ng panampalataya. Na siya nagbigay sa akin ng buhay, nagligtas. Na sino man na kay Kristo, siya bagong nilalang, lahat ng bagay nagsilipas na, at ang lahat ay pawang bago. Dapat lang balikan ninyo ang kasaysayan ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Yun ang ating subaybayan, ayun ang ating bakasin. Kaya ang Panginoon Jesus, kaya pumunta dito ng nagkatawang lupa para masundan siya Wala makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Wala makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. O, saan ka pa? Sumunod ka na sa yapak ni Kristo. Anong ginawa niya? Nung nagkatawang lupa siya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Maranasan natin yun. Maranasan natin yung sumpain ka ng tao, laitin ka ng tao, katulad ginawa kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na kung talagang Diyos ka, bumaba ka dyan, iligtas mo sarili, bumaba, isama mo na kami. Pero nasabi ng isang kasalanan, hindi ka nakutsa sa sinasabi mo, tama lang maparusahan sa ating makasalanan. Pero siya walang kasalanan. Kaya sabi niya, Panginoon, alalahanin mo pagpunta mo sa iyong kaharian. Sagot ni Kristo sa kanya, ngayon din, isasama kita. Saan ka pupunta? Hindi kay Kristo. Kaya tingin mo bakit si Kristo pinako nakadipa? Anong sign yan? Siya ay Diyos at tao. Taong totoo, taong Diyos na totoo ang kasasayan niya. Both. Bakit yun? Dalawang makaparno sa Ama kundi sa pamagitan niya Kaya inabot niya ang taong makasalanan at ang Diyos na banal. Walang makagawa na si Kristo lang. Dahil sa Diyos, tao din siya. Katang tao siya. Kaya pinako siya nakakrus para amputin ang makasalanan para sa Panginoon at Diyos Ama kay Yahweh. Walang makaparno sa Ama maliban sa pamagitan ko, sabi ni Kristo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Alalahanin mo ang Diyos mo, nasa iyo lumalang. Lahat ng ginawa natin dito sa babaw ng lupa ay pagsusulit, masama't mabuti. Ako si Pastor Herman. Yan ang aking buhay ngayon. Yung buhay ko nakalipas, yung mga tattoo na sa aking katawan, nagsilipas na rin yung kahapon. Ngayon, nangangaral po ako ng salita ng Diyos. Wala akong hangarin kundi dalhin ng mga kabataan na huwag maligaw ang landas tungo sa Panginoon. Ito ang storya ng aking mga tattoo. Isa sa ma-downfall ng lalaki, chicks, babae. Last, parang ganun. Yun. Saka biblical yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung gusto mo ng mabuting asawa, sabi nga sa Biblia, ang Diyos nagbibigay ng mabuting asawa. Kaya iyan ang dalangin ko ngayon, Lord, bigyan mo ko ng isa. Hindi walang biro yun. Baka magkaroon ka pa niya, basta na. Aba, ay kung papatulan niya ako sa edad kong ito, bakit hindi? Kaya pa Love, pwede namin masilip yung tattoo mo. Ito. Ito, Lo. May nakita kang labi dyan. Ako ang spokesman nila. Anong ibig sabihin, Lo, ng 202? 202 original members. Tapos ito naman, Lo, itong nandito, ano to, Jinky? Jamie Ringo. Jimmy Ringo? Ba't naririnig ko yung pangalan niya? Yan isang tirador din sa mga munti. Naging partner ko. Kaya pinatay na yan, na salvage. Dati isang komando, nagpahapigo. Kaya lang, hindi nagpatuloy yung pagbabagong buhay, naging tirador uli. Nagulat nga yan sa akin Titira siya, sumabay ako. Saan ka punta? Sama mo. Malalay sa'yo. Bumalik. Hindi niya tinuloy. Paano yun? Hindi ka na rin tumuloy nun? Ay, hindi. Tumuloy ako. Humabol siya.